Gospel reflection lang po ngayong November 5, 2023, 31st Sunday in Ordinary Time. So, yun, no? Yung gospel ngayon according to Saint Matthew, parang binilinan ni Lord yung mga tao na sundin yung mga, yung mga dapat magturo ng mga kautusan ng mga panahon ngayon. Pero wag gawin yung ginagawa nila. Well, yun na yun, yung attention to detail. Gawin yung ituturo, pero wag gawin yung mga maling ginagawa. Para sa akin yun na. Kasi maraming mga tao na nagsasabi, openly saying that they are not like, kasi yung mga Pharisees and mga Sadducees, they present themselves as, the epitome of kung ano dapat yung pamumuhay ng mga Hudyo, which is wrong. Isipin mo yung humility, di ba? Sila yung utos ng utos sa mga tao pero hindi kumikilos. Sila yung gustong-gusto na nandun sa mga banquets, yung special na upo, kumbaga may special treatment, yung mga ganun. Kasi yun yung sinasabi, yung pinaka the best or yung the greatest, yun dapat yung pinaka mababa. Diba? Kasi sinasabi, yung nagpapakumbaba, itataas. Pero yun may mga tao kasi na may mga maling perception din sa mga ganun. Pag sinabi mo magpakababa ka, hindi naman totally magpakaaba. Yung sinasabi lang na huwag kang maging mayabang. Yung huwag kang maging hambog na lahat ng ibinibigay sa'yo, lahat ng nalalaman mo ay galing sa taas. Now, without the Lord, wala sa'yo lahat ng yun. And besides, dapat mo ring malaman na ikaw ay caretaker lang kahit yung mga abilidad mo. Second, yung attention to detail. Yung sinasabi na akala mo yung mga Pharisees and Sadducees is parang walang ginagawang kasalanan. Yun. Yung attention to detail, kasi maraming mga taong openly saying hindi sila mayabang, hindi sila laitero o laitera. Yun. Hindi kayo laitero o laitera. Wala kayong sinasabing masama sa kahit yes, wala. Hindi nyo inopen yung bibig nyo at sinabi nyo openly proclaim na mabaho si ganito, pangit si ganito. Hindi kayo nagsasalita. Pero the mere fact na may sinasabi kayo na kapintasan ng ibang mga tao sa isip nyo, yun ang problema nyo. Kasi yung sinasabi ni Lord na ganun is dapat kahit sa isip nyo, hindi tumatakbo yung malisya o yung mga panlalait. Hindi porket hindi kayo nagsasalita, okay na yun. Yung kumbaga tinitignan nyo na may panlalait, or kung halimbawang lalaki kayo, may tinitignan kayo ng kahalayan. That's wrong. At saka huwag kayong magpaka-hipokrito na hindi kayo, huwag kayong ma-hipokrito na yung mga ginagawa ng mga lalaki. Huwag kayong, kasi karamihan naman ng lalaki may mga ganon. Hindi ko nasasabihin kasi medyo masela. Pero walang mga lalaki ang walang kalokohan kahit konti. Yung sasabihin mong masyadong straight, wala nang ganon. So ano yung mga kalokohan nyo kahit konti? Kasi yung hindi nyo pag-amin o yung pag-deny nyo, it's a sign of boastfulness or arrogance. Yung pagde-deny nyo at yung pagmamalinis nyo, yun. Hindi nga kayo nagsasalita, pero the mere fact na maraming yun na yun. At saka if you're playing chess, if you're always had this chess game mentality na you try to outsmart
any people or anybody, that's boastfulness na. Yung sa tingin nyo, kaya nyo utakan lahat ng tao na to think na may nakikita kayong mali ng ibang tao, pero at the same time, sila rin may nakikitang mali sa inyo. Kaya huwag kayong mag-ano sa ganun na openly saying ngayon na, yeah. Dapat kung yung sistema nyo is okay, may drastic changes. Kumbaga may positive radical changes if yung ganyan, di ba? So, yun yung mahirap gawin at mahirap panindigan. Na lahat ng tao, even myself, is sumasablay sa ganun. Yun na lang pag-amin mo ng pagsablay, it's humility. Hindi yung sasabihin yung marami kayong weaknesses, pero wala namang kayong nire-reinforce. Kasi yung weaknesses nyo is yung mga bagay na hindi nyo pa alam. Yes, that's true. Pero kulang. Wala ba kayong weaknesses from the things you already know na pwede nyong balikan? Oh. Kung maano nyo yun, that is an example of humility. Yun lang naman yung sinasabi, yung humble kayo sa ganun. Kasi yung sasabihin nyo na nga lang na hindi kayo gwapo. Hindi kayo gwapo pero ang ganda ng misis nyo. Hindi kayo gwapo pero ang ganda ng misis nyo. Oh. At saka, yun na lang yun, maging totoo kayo sa sarili nyo na anong tawag rito, na paano kayong hindi magiging gwapo ang ganda ng misis nyo. Hindi nyo lang girlfriend yan, sa inyo nagpakasal yan, so ibig sabihin swerte kayo. Paano nyo sasabihin hindi kayo gwapo? Dapat ang sasabihin nyo lang, salamat kay Lord at binigay nga sa akin tong napakagandang babae na to. Yun na lang dapat ang sasabihin nyo. Kasi totoo naman kung di naman dahil sa taas, hindi naman siguro kayo magiging mag-asawa. Kaya sasabihin nyo hindi kayo gwapo, ang direct na ebidensya nun is yung asawa nyong maganda. O yung girlfriend nyong maganda. Yun na example nun. So, yun lang po.